Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Dino. Walang eksaktong taon. Pagadian. Si Dino ay isang simpleng magsasaka sa bayan ng Pagadian. Sa edad na 50, maraming pagsubok na ang hinarap ngunit hindi kailanman nawalan ng pag-asa. Kilala ito sa komunidad bilang isang mabuting tao, mapagbigay, matulungin sa kapwa at lahat ng tao ay mahal na mahal si Dino. Pare, ang angas mo talaga. Paano ba maging kagaya mo? Pabirong wika ni Israel. Matalik na kaibigan ni Dino. Palagi silang magkasama sa bukid dahil magkadikit lamang ang kanilang sakahan. Puro ka talaga kalokohan, pare. Hindi ko namang ginusto na magustuhan ng lahat, no? Nakatadhana talaga yata sa akin. Tugon ni Dino. Hambog, bigla tuloy lumakas yung hangin. Nararamdaman ko baka magkabagyo. Muling wika ni Israel. Para sa kaalaman mo, pare, hindi ako mayabang. Sadyang ganito na talaga ako. Tugon ni Dino. Nagtawanan na lamang ang dalawa. Patuloy naman sa pangungutya ang kaibigan. Ilang sandali pa, bumalik na sa ginagawa ang dalawa at nagsipag sa kanilang pagsasaka. Sa paglipas ng mga araw, ipinagpatuloy lamang ni Dino ang pagkakawang gawa. Hanggang sa isang araw, habang naglalakad papunta sa bukid, nakita ni Dino ang isang matandang lalaki. Lumapit ito kay Dino at nanghihina. May pagkain ka ba dyan, iha? Nagugutom na kasi ako at kanina pa ako nauuhaw. Wika na matandang lalaki. Muntik pa itong matumba at mabuti na lamang. Nasalo ito ni Dino. Kaagad niyang inalalayan ang matanda at pinaupo sa lilim ng isang puno. Kumuha ng pagkain at tubig mula sa dala. Iniabot ito sa matanda. Eto po, kainin niyo muna ito at uminom ng tubig. Bakit po kayo napadpad dito? Tanong ni Dino. Maraming salamat, iho. Kanina pa ako naglalakad at pagod na ako. Kailangan kong makapunta sa kabilang bayan pero wala na akong lakas. Tugon ng matanda. Habang kumakain, napansin ni Dino ang pagdating ni Bado. Ang kapitbahay na kilala sa pagiging masungit at walang pakialam sa iba. Ano na naman yan, Dino? Bakit mo tinutulungan ang matandang yan? Wala kang mapapala dyan. Biglang wika ni Bado. Hindi ko naman kayang makita ang kapwa kong nahihirapan, Bado. Kahit hindi ko siya kilala, kailangan ko siyang tulungan. Tugon ni Dino. Ay nako, sayang lang ang oras mo dyan. Kung ako sa'yo, mas mabuti pang magtrabaho ka na lang. Muling wika ni Bado habang umiiling. Ngunit hindi na pinansin pa ni Dino ang sinabi ni Bado. Patuloy lamang ito sa pagtulong sa matanda. Matapos kumain at makainom, nagpasalamat ang matanda kay Dino. Salamat sa'yo, Dino. Hindi mo alam kung gaano kalaki ang tulong na ginawa mo sa akin. Nawa ay mabigyan ng gantimpala ang kabutihan mo. Wika na matanda. Lumipas ang ilang araw.
Bumalik si Dino sa normal na gawain. Subalit nagulat siya nang isang araw ay bumalik ang matandang lalaki. Kasama niya si Israel ng mga panahong yon. Nagulat din ito nang makita ang matanda. Pare, andito na naman yung matandang tinulungan mo. Anong meron? Nagtatakang tanong ni Israel. Dino, ako nga pala si Tagaliwas. Sinugo ako upang subukin ang iyong kabutihan. Dahil sa iyong walang pag-aalinlangang pagtulong, nais kitang bigyan ng isang misyon. Isang misyon na magbibigay ng malaking pagbabago sa iyong komunidad. Wika ng matandang si Tagaliwas. Napakunot ang noo ni Dino dahil hindi niya naintindihan ang sinabi ng matanda. Ano po ba ang misyon na yun, Lo? Hindi po kita maintindihan eh. Wika ni Dino. Kailangan mong tahakin ang landas papunta sa bundok ng katatagan. Sa tuktok nito, matatagpuan mo ang bato ng katatagan. Ang sino mong may dalisay na puso at nakakuha nito, magkakaroon ng kakayahang maglingkod sa kanyang bayan ng buong puso at lakas. Tugon ni tandang Tagaliwas. Nang marinig ito ni Dino, nagpa siya itong tanggapin ng hamon. Alam niyang magiging mahirap ang paglalakbay. Ngunit para sa bayan at mga mahal sa buhay, handa siyang gawin ang lahat. Nang makaalis ang matanda ay kagad kinausap ni Israel ang kaibigan. Sigurado ka ba pare na pupunta ka talaga sa lugar na yon? Alam ko naman na walang ganong lugar. Huwag ka na kayang tumuloy. Wika ni Israel. Pre, alam kong sinusubukan mo akong pigilan. Kung sumama ka na lang kaya. Tugon ni Dino. Ayoko nga. Mamaya mapano pa tayo sa gagawin mong yan. Wika ni Israel. Duwag ka naman pala pare. Bueno, hayaan mo ko na lang ang pupunta at pagbalik ko dito, ikukwento ko sa iyo ang lahat. Wika ni Dino. Kung makakauwi ka pa, pinapahamak mo lamang ang sarili mo pare. Ay nako, bakit ba pinipigilan pa kita? Bahala ka na't malaki ka na. Tugon ni Israel. Hindi na nagsalita pa si Dino. Lumabas na ito ng tahanan. Ngunit hindi naman kayang pabayaan ni Israel ang kaibigan. Dahil kapatid na ang turing niya kay Dino kaya sumama ito sa kaibigan kahit nag-aalinlangan. Nagumpisa na ang kanilang paglalakbay kinabukasan. Maagang umalis si Dino at Israel. Dala ang kaunting pagkain na tubig. Habang naglalakad, kitang-kita ang pagkabalisa ni Israel. Sasama ka ba talaga sa akin? Baka mamaya magyaya ka papalik. Pangaasar ni Dino. Hindi na tumugon pa si Israel at nagsimula na silang maglakad. Pare, ang init-init naman yata dito. Sigurado ka bang tama itong dinadaanan natin? Tanong ni Israel. Oo naman, sigurado ako. Sundan lang natin ang sinabi ni Tagaliwas. Kakayanin natin ito. Tugon ni Dino. Habang lumalalim ang paglalakbay, naging mas mahirap ang daan. Nakaharap nila ang mga matatarik na bundok at makapal na gubat. Panay naman ang reklamo ni Israel. Pare, baka naman pwedeng magpahinga muna tayo. Nakakapagod na. Wika ni Israel. Sige, magpahinga muna tayo sandali. Pero kailangan nating magpatuloy kagad.
Tugon ni Dino. Makalipas ang ilang minuto, nagpatuloy na sila hanggang sa nakarinig na mga kakaibang tunog mula sa gubat. Pare, narinig mo ba yon? Baka may mabangis na hayop yan. Bumalik na lang kaya tayo. Wika ni Israel. Huwag kang mag-alala pare. Kakayanin naman natin eh. Basta magkasama tayo. Walang imposible. Tugon ni Dino. Pilit nitong pinapakalma ang kaibigan. Habang naglalakbay sila, nakarating ang mga ito sa isang ilog na kailangang tawirin. Takot na si Israel. Pare, baka malalim yan. Hindi pa naman ako marunong lumangoy. Baka malunod lang ako. Wika ni Israel. Humawak ka lang sa akin pare. Tatawid tayo ng sabay. Hindi kita pababayaan. Sana pala hindi ka na lang sumama eh. Kung alam ko lang talaga. Ay, Tugon ni Dino. Malalim itong napapuntong hininga. Sa kabila ng takot ni Israel, tumawid sila ng ilog ng magkasama. Nang makarating sa kabilang pampang, tumitig si Israel kay Dino. Salamat pare. Kung wala ka, malamang bumalik na ako kanina pa. Ewan ko ba kung duwag ba talaga ako? Wika ni Israel. walang anuman pare. Basta't magtiwala ka lang sa akin. Malapit na din naman tayo. Tugon ni Dino. Sa wakas, narating nila ang paanan ng bundok ng Katatagan. Kitang-kita nila ang taas nito. Pati na rin ang matarik na daanan paitaas. Pare, hindi ko na kaya. Baka dito na lang ako sa baba. Sigurado ka bang aakyat ka pa? Tanong ni Israel. Sige pare, maghintay ka na lang dito. Aakyat ako at babalik din kagad. Tugon ni Dino. Habang umaakyat, naisip ni Israel ang lahat ng kanilang pinagdaanan. Napagtanto na hindi niya kayang pabayaan si Dino. Kaya kahit nanginginig na sa takot, patuloy niyang sinundan ang kaibigan. Sa dulo ng kanilang paglalakbay, nakarating sila sa tuktok ng bundok. Naroon ang bato ng Katatagan, nagniningning sa ilalim ng araw. Dahan-dahang lumapit si Dino at hinawakan ito. Nakaramdam siya ng kakaibang lakas at kapayapaan. Pare, ang galing mo. Hindi ko inaakalang magagawa natin ito. Wika ni Israel. Salamat pare. Kung wala ka, hindi rin ako magiging ganito kalakas. Magkasama natin tong nagawa. Tugon ni Dino. Sa kanilang pagbabalik, bitbit ni Dino ang bato ng Katatagan. Alam nilang malaking pagbabago ang hatid nito sa kanilang komunidad. Habang si Israel naman, bagamat duwag noong una, natutong harapin ang kanyang takot dahil sa inspirasyon ng kaibigan. Makalipas ang ilang linggo, hindi pa din maalis sa isipan na magkaibigan ang kanilang paglalakbay. Walang iya. Hindi ko akalain na sobrang duwag ko pala sa parting yun. Nakakahiya. Pre, huwag mong sasabihin yun sa iba. Mangako ka sa akin. Wika ni Israel. Nakatitig pa ito sa kaibigan na tila nagbabanta. Oo naman. Huwag kang mag-alala pare. Walang makakaalam ng matindi mong lihim.
Tugon ni Dino. Anong lihim ba yung tinatago nyo? Huwag nyo sabihin na kayo ang may kagagawa ng kaguluhan dito sa baryo natin. Sabat ni Bado. Natawa naman ang malakas si Israel sa mga sinabi ni Bado. Pare, mukhang hindi ka pa kumakain. Kung ano-ano na ang sinasabi mo. Tugon ni Israel. Habang nakahawak sa tiyan. Napiko naman si Bado. Kaagad niyang kwinelyuhan si Israel. Anong sabi mo? Pakiulit nga sa mukha ko at hindi ko kasi narinig. Wika ni Bado at inangat nito si Israel. Nagulat ang magkaibigan sa lakas ni Bado na hindi naman halata sa payat nitong katawan. Kalma pare, binibiro lang naman kita. Masyado ka namang seryoso. Tugon ni Israel. Kaagad naman itong binitawan ni Bado at umalis na para bang walang nangyari. Pagkalis ni Bado, kaagad nilapitan ni Dino ang kaibigan. Yang kasi pare, masyado ka mapagbiro. Yan tuloy napikon sa'yo. Pangaasar ni Dino. Alam mo pare, iba talaga ang pakiramdam ko dyan kay Bado. Parang may sikareto siya tapos ang lakas niya. Napakapayat naman ng katawan. Tugon ni Israel. Pare, baka ikaw yung gutom. Kung ano-ano na yung pumapasok sa isipan mo. Wika ni Dino habang umiiling. Pare, kakakain ko lang. Basta ang alam ko, may kakaiba dyan kay Bado at makikita mo at lalabas din ng totoo. Tugon ni Israel. Hindi naman ito pinansin pa ni Dino. Ngunit sa loob niya, pakiramdam ni Dino ay tama ang kaibigan. Kinagabihan, hindi makatulog si Dino at paulit-ulit sa isipan ang sinabi ni Israel. Lumabas ito ng tahanan upang makapag-isip na maayos. Simula pa noon, ramdam ko nang hindi ako gusto ni Bado. Tama kaya si Israel? Tanong ni Dino sa sarili. Huwag kang magtitiwala kay Bado. Isa siyang taong tuso at kalaban. Biglang wika ni Tagaliwas. Nagulat pa si Dino sa pagsulpot nito at hindi man lang niya naramdaman ang pagdating na matanda. Kanina ka pa po ba dyan? Ano po bang ibig niyong sabihin? Tanong ni Dino. Ngunit nang lingunin niya ang matanda, wala na si Tagaliwas na ipinagtakahan ni Dino. Matapos ang gabing yon, alam na ni Dino na hindi normal na tao si Tagaliwas. Kaya nang muli niya itong nakita, kaagad niya itong tinanong. Ngumiti lamang ang matanda at naupo sa tabi ni Dino. Isa akong antingero. Matanda na ako kaya nais ko na may magpatuloy ng misyon ko na mapanatili ng kapayapaan sa bawat baryo. Sinadya kong lumapit sa iyo nung araw na yon upang subukin na tama ang desisyon ko. Ikaw ang piliin na humalili sa akin. Wika ni Tagaliwas. Totoo po pala yon. Pero bakit po akong napili mo, Lo? Wala ka bang anak? Tanong ni Dino. Mariing umiling si Tagaliwas. Pabuting tao ka, Dino. Kayo ng kaibigan mo. Sa pagtutulungan niyong magkaibigan ay masusugpo niyo ang kasamahan. Tugon ni Tagaliwas.
Napangiti naman si Dino at naalala ang mga sinabi ng matanda nung gabi. Ano nga po pala ang ibig mong sabihin sa kalaban si Bado? Tanong ni Dino. Hindi ko masasabi kung tama ba ang hinala ko. Pero pakiramdam ko, si Bado ang may pakana ng lahat ng kaguluhan dito sa inyong baryo. At isa pa, iba ang bulong ng mga agimat sa tuwing nariyan siya. Ikaw na lamang ang umalam pero palagi kang mag-iingat. Tugon ni Tagaliwas. Naunawaan naman ni Dino ang mga sinasabi na matanda. Pero bago ito gumawa ng hakbang, inaral niya muna ang mga dapat matutunan upang maging handa sa anumang labanan. Habang nag-aaral si Dino sa tulong ni Tagaliwas, nakasuporta pa rin sa kanya si Israel. Naging abala si Dino at madalang na lang makasama si Israel. Pero naiintindihan naman ito ng kaibigan. Isang gabi, habang paalis ng tahanan ay nakasalubong ni Dino si Bado. Kasama ang iba pa na ngayon pa lamang nakita ni Dino. Sinubukan itong lagpasan lang sana sila Bado. Ngunit bigla na lang siyang hinawakan ito sa braso. Nagmamadali ka naman masyado, Dino. Hindi pa nga kita naipapakilala sa mga kaibigan ko eh. Wika ni Bado. Kakaiba ang titig nito kay Dino. Pati ang mga kasama ni Bado ay iba din ang ngiti. Pasensya na Bado. Nagmamadali kasi ako kaya pwede bang ibang araw na lang? Tanong ni Dino. Paano ba yan? Ngayon lang pupunta ang mga kaibigan ko eh. Tsaka gutom na sila. Tugon ni Bado. Teka, saan niyo ako dadalhin? Bado, ano ba ito? Wika ni Dino. Nagumpisa itong magdasal ng mga orasyon. Nagulat si Bado at nabitawan nila ito. Ngunit sa oras na yon, nasa madilim na sakahan na ang mga ito na walang katao-tao. Ito na ang katapusan mo, Dino. Nang dahil sa'yo, hindi namin magawang sakupin ang baryong ito. Wika ni Bado at bigla na lamang itong nagpalit ng anyo. Mahaba ang kuko. May matulis na ngipin. Namumulang mga mata at higit sa lahat, napakamabalahibo ng katawan. Ganon din ang itsura ng mga kasamahan nito. Tama nga si Israel at Tagaliwas. May malaging kang sikreto Bado. Ikaw pala ang may kagagawan ng mga kaguluhan dito sa ating baryo. Wika ni Dino. Hinanda na niya ang sarili. Tama na ang kuda. Tapusin niyo na ang sinugo na yan nang wala na tayong maging problema. Utos ni Bado sa mga kasamahan. Sabay-sabay na sumugod ang mga aswang at hindi alam ni Dino kung sino ang uunahin sa mga ito. Lalo na't dahil malalakas ang mga aswang. Lumipas ang ilang sandali. Kahit buong tapang ng lumalaban si Dino, masyadong marami at malakas ang mga aswang. Sunod-sunod ang mga sugat na natamo niya mula sa matutulis na kuko, pati na rin sa matatalim na mga ngipin. Nagsimulang magdilim ang paningin ni Dino habang unti-unting nauubos ang lakas. Habang nasa gitna ng laban si Dino, bigla na lang nagliwanag ang paligid. Dumating sila Israel at Tagaliwas. Sakay ng kabayo at may dalang palaso. Kagad nilang inasinta ang mga aswang at sinimulan ang pakikipaglaban.
Dino, humawak ka lang. Narito kami para tulungan ka. Wika ni Israel habang pinapalibutan siya ng liwanag mula sa anting-anting. Nagpatuloy ang labanan ngunit kahit malakas si Israel at tagaliwas, napagtanto nilang hindi nila kayang tapusin lahat ng mga aswang sa gabing yon. Naisipan nilang kailangan muna nilang iligtas si Dino at bumalik na lamang para tapusin ang laban. Israel, kailangan nating magtago muna at iligtas si Dino. Balubhan na ang kalagayan niya. Wika ni tagaliwas habang tinutulungang isakay si Dino sa kabayo. Hindi nyo kami matatakasan. Hindi nyo maililigtas ang baryong ito. Wika ni Bado. Sa kabila ng panganib, nagawa nilang makalayo mula sa mga aswang. Ngunit malubha ang kalagayan ni Dino. Wala na itong malay habang pabalik sila sa baryo. Kailangan nating gamutin si Dino kaagad. Hindi tayo pwedeng magpatumpik-tumpik pa. Wika ni Israel. Nang makarating sa tahanan, kaagad ginamot ni tagaliwas si Dino. Ilang oras din ang tinagal ng panggagamot. Matapos yon, nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan, nang imulat ni Dino ang mga mata, ramdam niya ang pagkirot ng mga sugat na natamo. Anong nangyari? Nasaan na sila ba do? Tama kayo. Masama nga siya. Wika ni Dino. Huwag mo nang isipin muna yun pare. Ang mahalaga, magpagaling ka na muna. Tugon ni Israel. Lo, kailangan ko pa pong matuto. Gusto ko pong matalo si Bado at hindi ako papayag na gagawa siya ng gulo dito sa ating baryo. Hindi po ako makakapayag. Wika ni Dino. Kung talagang nais mong matutunan ang lahat ng aking kaalaman, kailangan niyong maghanda sa mahirap at masinsinang pagsasanay. Hindi biro ang pakikipaglaban sa mga aswang. Kailangan niyo ng lakas, tapang at kaalaman upang magtagumpay. Wika ni tagaliwas habang tinitignan ang determinadong mukha ni Dino at Israel. Handa na po kami. Gusto naming matutunan ang lahat ng dapat matutunan upang hindi na ako maduwag. Nais kong ipagtanggol ang ating baryo at mga mahal sa buhay. Tugon ni Israel. Kaya ng mga sumunod na araw, nagsimula na ang masinsinang pagsasanay ni Dino at Israel sa ilalim ng pagtuturo ni tagaliwas. Ang unang tinuro nito, ang mga batayang kaalaman sa paggamit ng mga anting-anting at orasyon. Matyaga niyang pinaliwanag ang kahalagahan ng bawat galaw at dasal at kung paano ito makakatulong sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Ang una nating aaralin ay pagprotekta sa inyong sarili. Ang mga anting-anting ay hindi lamang para sa atake, kundi para rin sa depensa. Kailangan niyong maunawaan ang tamang paggamit nito upang mapanatili ang inyong lakas at lakas ng loob. Wika ni tagaliwas habang pinapakita ang tamang paghawak ng anting-anting. Sunod-sunod ang mga aralin. Nagturo din si tagaliwas ng iba't ibang paraan ng pakikipaglaban. Gamit ang tradisyonal na sandata at kung paano gagamitin ang mga ito laban sa mga aswang. Mahirap at nakakapagod ang pagsasanay, ngunit hindi sumuko si Dino at Israel. Tagaliwas,
Paano po ba natin malalaman kung sapat na ang aming kaalaman? Paano namin masisiguradong handa na kami sa muling pakikipaglaban? Tanong ni Dino habang nag-iensayo ng mga orasyon. Kapag natutunan nyo ng kontrolin ang inyong takot at magamit ang mga natutunan ng buong puso at isipan, tsaka nyo lamang malalaman na handa na kayo. Hindi ito tungkol sa kung gaano kayo kalakas, kundi kung gaano kayo katatag sa harap ng panganib. Tugon ni Tagaliwas. Hindi ako titigil hanggat hindi ako natututo ng gusto. Hindi ko hahayaang magtagumpay si Bado, pati na rin ang kanyang mga kasamahan sa kanilang balak. Wika ni Israel. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang loob at humuhusay sa kanilang mga kasanayan. Unti-unti, nararamdaman nila ang pagbabago sa kanilang mga sarili. Nagiging mas matalino, malakas, at mas handa sa anumang pagsubok na haharapin. Matapos ang ilang buwang masinsinang pagsasanay, napagtanto nila Dino at Israel na kailangan nilang malaman ang mga kilos at kahinaan ni Bado upang masigurado ang kanilang tagumpay. Hindi sapat na maging malakas at handa lamang sila. Kailangan din nilang malaman ang bawat detalye tungkol sa kalaban. Tagaliwas, kailangan nating malaman ang bawat galaw ni Bado. Hindi tayo maaaring lumaban ng hindi natin alam kung ano ang kanyang plano at kahinaan. Wika ni Dino. Tama ka, Dino. Sa bawat kalaban, palaging merong kahinaan. Kailangan nating alamin yun upang magkaroon tayo ng kalamangan. Tugon ni Tagaliwas. May alam ka ba, Tagaliwas, tungkol kung saan madalas nagpupunta si Bado? O kung meron ba itong kahinaan na maaari nating gamitin? Tanong ni Israel. May ilang impormasyong natanggap ako mula sa matatanda sa baryo. Sinasabing may isang lugar sa kagubatan kung saan madalas pumupunta si Bado. Doon daw siya nagkukuta kasama ang mga kasamahan niya. Tugon ni Tagaliwas. Kung ganon, kailangan nating pumunta doon at alamin ang mga ginagawa nila. Baka doon din natin matuklasan ang kanyang kahinaan. Wika ni Dino. Kaya ng gabing yun, nagpasya silang pumunta sa kagubatan upang manmanan si Bado. Dahan-dahan nilang nilisan ng baryo. Dala ang kanika nilang mga anting-anting at sandata. Tahimik lamang sinang naglakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Palaging alerto sa anumang panganib. Ngunit bago ang lahat, gumawa ng orasyon sila Dino upang hindi sila maramdaman ni Bado, pati na rin ng iba pang aswang. Dahan-dahan lang tayo. Baka may mga aswang pa na nagmamatyag. Wika ni Israel. Patuloy lamang ito sa paglalakad sa madilim na bahagi ng kagubatan. Habang papalapit sa lugar na tinutukoy ni Tagaliwas, narinig nila ang mga bulungan at mga tunog ng mga nilalang. Sa malayo, nakita nila ang isang kampo. Puno ng mga aswang at si Bado ang nasa gitna. Nagbibigay ito ng mga utos. Narito na tayo. Kailangan natin maging maingat at tahimik. Alamin natin kung ano ang kanilang plano at kung may mahalagang impormasyon na maaari nating gamitin. Wika ni Tagaliwas. Habang nagmamasid, narinig nila ang pag-uusap ni Bado at ng mga kasamahan. Kailangan nating palakasin pa ang ating mga puwersa. Malapit na ang tamang panahon upang salakayin muli ang baryong yon. Pero alam natin na may mga nagbabantay.
Kailangan nating mas maging maingat. Wika ni Bado. Tama ka, Bado. Pero anong gagawin natin sa mga sinugo ng baryo? Hindi natin sila matatalo ng basta-basta. Tugon ng isa sa mga aswang. Huwag kayong mag-alala. Hindi nila tayo matatalo hanggat hindi nila alam ang aking kahinaan. Ang liwanag ng medalyon ng San Miguel. Yun lamang ang makakapagpahina sa akin. Kaya kailangan kong manatili sa dilim at protektahan ng aking sarili mula sa liwanag. Wika ni Bado. Lingid sa kalaman ng mga aswang. Narinig ng tatlo ang sinabi ni Bado. Narinig niyo yon? Ang liwanag ng San Miguel ang kahinaan ni Bado. Wika ni Dino. Kailangan nating gamitin ang impormasyong ito sa tamang panahon. Pero sa ngayon, umalis na tayo bago pa nila tayo matuklasan. Tugon ni Israel. Tahimik silang umalis at bumalik sa kampo. Dala ang mahalagang impormasyon na kanilang natuklasan. Habang nagpapahinga, napagtanto nilang mas malapit na silang magtagumpay. Paghanda na kayo, Dino at Israel. Nalalapit na ang panahon. Gagamitin natin ang kahinaang ito ni Bado upang tuluyan na siyang mapuksa. Pero sa ngayon, magpahinga muna tayo at pagplanuhan ng mabuti ang ating sunod na hakbang. Wika ni Tagaliwas. Matapos ang araw na yon, nagsagawa ng plano sila Dino upang sumugod sa kuta ni Bado bago pa ito magpunta sa baryo. Pinaghandaan nila ang lahat, mula sa mga sandata, anting-anting at mga orasyon, hanggang sa estratehiya ng pag-atake. Sa gabi ng kanilang plano, tahimik silang nagpunta sa kagubatan papunta sa kuta ni Bado. Dala ang kanilang mga sandata at anting-anting. Naglakad sila sa dilim at palaging alerto sa anumang panganib. Israel, ikaw ang bahala sa kanan. Dino, ikaw naman ang sa kaliwa. Ako ang magsisilbing diversyon. Utos ni Tagaliwas. Sa isang iglap, sinimula ni Tagaliwas ang diversyon. Nilabas niya ang isang matinding liwanag mula sa anting-anting. Pumukaw ito sa atensyon ng mga aswang. Ngayon na! Sumugod na kayo! Sigaw ni Tagaliwas habang pinipigilan ang mga aswang. Sabay namang sumugod si Dino at Israel. Ginamit ni Dino ang mga orasyon upang palayasin ang mga aswang. Habang si Ismael naman, nakipaglaban gamit ang sandata. Sinabi ko na sa inyo na hindi niyo ako matatalo, mga hangal. Wika ni Bado. Kasabay ng pagbabago ng anyo, mas lumakas at mas mabangis ang itsura nito. Bado, alam namin ang kahinaan mo. Hindi mo na magagawa pang saktan ng aming baryo. Tugon ni Dino habang hinahanda ang mga orasyon. Nagpatuloy ang labanan. Mahabang kuko at matutulis ng ngipin ang sumasagupa kina Dino at Israel. Habang si Tagaliwas naman ay patuloy na lumalaban sa iba pang mga aswang. Gamit ang mga anting-anting at orasyon. Sa gitna ng kaguluhan, nagkaroon ng pagkakataon si Dino. Ginamit niya ang natutunan mula kay Tagaliwas at pinatawag ang kapangyarihan ng liwanag. Sa isang malakas na sigaw, pinalabas niya ang isang matinding liwanag na tumama kay Bado.
Hindi. Hindi ito maaari. Sigaw ni Bado habang nasusunog sa liwanag. Ito na ang pagkakataon natin, Dino. Tapusin na natin siya. Wika ni Israel habang pinipigilan ang iba pang mga aswang. Para sa ating baryo. Para sa lahat ng mga tao sinaktan mo. Wika ni Dino. Kasabay ng paghataw ng espada kay Bado. Naglaho ang liwanag at bumagsak si Bado. Wala na itong buhay. Habang ang iba pang mga aswang ay nagkanya-kanya na ng takbuhan. Natakot ang mga ito sa nangyari sa kanilang pinuno. Natapos na rin ang kasamaan ni Bado. Pero mag-iingat pa rin kayo. Baka may mga natitirang aswang pa sa paligid. Wika ni Tagaliwas habang pinupulot ang kanilang mga gamit. Nang makabalik sa baryo, dala nila ang balitang tagumpay. Bagamat pagod at sugatan, alam nilang nagtugumpay sila sa kanilang misyon. Ngunit hindi nagpakampante ang tatlo. Alam nila na hindi pa dito natatapos ang kanilang laban. Kailangang ipagpatuloy ang pagbabantay at paghahanda upang mapanatili ang kapayapaan sa bayan. Nagawa natin, Lo. Pero kailangan pa rin nating maghanda sa mga susunod na hamon. Hindi natin alam kung kailan muling magbabalik ang mga aswang. Wika ni Dino. Tama ka, Dino. Pero sa ngayon, magpahinga na muna tayo. Alam kong kaya nating harapin ng anumang darating na panganib. Tugon ni Israel. Palagi niyong tatandaan, ang ating lakas ay hindi lamang sa mga sandata at orasyon, kundi sa ating pagtutulungan at katatagan ng kalooban. Paalala ni Tagaliwas. Sa gabing yon, sa kabila ng pagod at sugat, naramdaman nila ang tunay na kahulugan ng tagumpay. Buo ang kanilang loob, handang harapin ang anumang darating na pagsubok upang mapanatili ang kapayapaan ng bayan. Ang kwentong ito ay mula sa isa nating tagapakinig. Naitago na lang natin sa pangalang Chris. Taong 1992. Probinsya ng Capiz. Nang mga panahong ito, naninirahan sa Maynila itong si Chris. Lumaki ang binata sa syudad. Ni minsan hindi nakatapak sa probinsya ng mga magulang. Ang ama ay tubong Rojas at ang ina naman ay tubong Duwalag. Nasa edad 15 na si Chris na mga panahong ito. Walang pasok sa eskwelahan dahil panahon ng baksyon. Nagpasya ang mga magulang na umuwi sa kanilang probinsya upang doon magdaos ng mahal na araw. Ito ang unang beses na uuwi silang kasama si Chris. At dahil dito, isang pangyayari ang lubusang nakapagpabago ng buhay ng binata. Lumaki sa katolikong pamilya si Chris. Binulat din ito sa mga pamahiin ng mga matatanda. Ngunit gayunpaman, hindi ito basta naniniwala lalo pat kung hindi siya mismo ang nakakakita. Chris anak, nakahanda na ba ang lahat ng dadalhin mo? Maaga tayong aalis bukas. Tanong ng tatay ni Chris na nagngangalang Mang Dindo. Opo tay, nilagay ko na po sa bag lahat ng mga dadalhin kong gamit. Nga pala tay, malayo po ba yung probinsya nyo ni nanay? Tugon ng binata. Si Nanay Gina na ang tumugon sa tanong ng binata.
Oo anak, mahigit 18 oras ang biyahe sa barko. Pero wag kang mag-alala. Sigurado kung magugustuhan mo ang lugar na yon, lalo na sa bahay ng papa mo. Wika ni Nanay Gina. Napangiti ang binata at nakaramdam ng pagkasabik. Kinabukasan, maaga itong nagising at pagkatapos kumain ng agahan, kaagad na ding umalis ang mag-anak. Sa loob na mahabang biyahe sakay ng barko, ni minsan ay hindi nakatulog ang binata. Iniisip nito kung ano ang daratnan sa lugar at kung sino ang makikilala. Gabi na nang makarating sila sa probinsya ng Capiz. Sinundo sila ng kapatid ni Tatay Dindo na nagngangalang Kadoy. Hindi kumikibo si Chris ng mga sandaling yon, dahil wala itong nauunawaan sa mga pinag-uusapan ng mga magulang. Kuya, ito na po ba yung anak mo? Aba, binata na pala. Chris ang pangalan mo, di ba? Ako nga pala si Tiyo Kadoy mo. Pagpapakilala ni Kadoy. Nakahinga naman ng maluwag si Chris dahil inakala niyang hindi marunong magtagalog ang tiyuhin. Kaagad nitong inabot ang kamay ni Kadoy upang magmano. Opo, Chris po ang pangalan ko. Mano po, Uncle. Wika ni Chris. Hinawakan ni Kadoy ang ulo ng binata at muling nagsalita. Kaawaan ka ng Diyos. Nakikita akong pinalaki kang mabait na mga magulang mo. O siya, Kuya Dindo. Uuwi na tayo at nag-aantay na sa inyo si Papang at Mamang. Wika ni Kadoy. Hindi kalayuan sa pantalan ang tahanan ni Tatay Dindo. Sa katunayan, 15 minuto lamang ang naging biyahe nila bago tuluyang makarating sa mismong baryo. Hindi naman natuwa si Chris sa biyahe, dahil gabi na at hindi nito nakita ang tanawin sa paligid. Pagkababa ng sasakyan, kaagad silang sinalubong ng mga kaanak. Kung sino-sino ang buhabati sa kanila. Ngunit walang naiintindihan ang binata sa mga sinasabi ng mga kaanak. Pumasok sila ng tahanan. Dito nakita ni Chris ang 2 matanda. Sa isip-isip ng binata, baka ito na ang mga magulang ng ama. Dali-daling binaba ang dalang bag. Lumapit upang magbigay galang sa mga ito. Ano po, Lolo? Lola? Ako nga po pala si Chris. Kamusta po kayo? Tanong ng binata. Napangiti ang 2 matanda. Isa-isang nagpakilala ang mga ito. Ako ang ini mo, Lolo Pidyo. Baw, kadakuron ka nimo. Wika ng matandang lalaki. Na ang ibig sabihin ay ako ang Lolo Pidyo mo. Aba, ang laki mo na pala. Napalingon si Chris sa mga magulang dahil hindi nito naintindihan ang sinabi ng matanda. Pasensya na gid tay, kay hindi siya nakabalo mag-Ilonggo. Wika ni Tatay Dindo. Na ang ibig sabihin ay pasensya na tay. Hindi po siya nakakaintindi ng Ilonggo. Tumawa naman na malakas ang matanda at niyakap si Chris. Medyo malalim na ang gabi ng mga sandaling yun. Dali-daling pinag-utos ng matanda na isara ang lahat ng bintana at pinto. Dahil baka may kung sinong dumalaw sa kanilang mga panauhin. Manang Dindo, pasunodin mo si Chris sa akin Tsaka may bibigay ako sa kanya. Mahirap na at baka pagkadiskitahan siya ng mga malaing ginhawa yan dito. Wika ni Kadoy.
Ang ibig sabihin ng malaing ginhawa, masasamang elemento. O sige, anak. Sumama ka sandali sa uncle mo. May ibibigay daw siya sa'yo. Wika ni Tatay Dindo. Dali-dali namang sumama si Chris sa tiyuhin. Pagkarating sa silid, naupo ito sa kama at kinuha ang maliit na baul na nakatago sa ilalim ng una nito. Halika dito, Chris. Maupo ka sa tabi ko. Heto ay isuot mo ang kwintas na ito. Pang-proteksyon yan laban sa masasamang elemento sa paligid. Huwag na huwag mong tatanggalin yan kahit naliligo ka. Naglabong pa naman ngayon. Bili ni Kadoy. Ano naman po ang ibig sabihin ng taglabong, Uncle? Tsaka, ano po bang meron pag ganun? Tanong ni Chris. Ibinaliwanag naman ng tiyuhin ang tungkol dito. Ayon kay Kadoy, ang taglabong ay panahon ng paglabas ng mga bagong sibol na kawayan o labong. Sinasabi ding sa panahong ito, aktibo ang mga elemento, lalo na ang mga aswang. Ito ang panahon kung saan nagpupunta ang mga kabataan sa gubat upang manguha ng labong para ibenta o kainin. Natawa naman ang binata sa kwento ng tiyuhin dahil nga hindi ito naniniwala sa mga kakaibang nilalang. Uncle naman ang tanda-tanda mo na naniniwala ka pa din sa mga ganyan? Wika ni Chris. Biglang nagseryoso ang mukha ni Kadoy. Napawi ang ngiti sa mukha ng binata. Basta sundin mo lang ang sinasabi ko sa iyo, Chris. Dahil naranasan ko na ang lahat ng yan. O sige na. Matulog ka na at maaga tayong babiyahe bukas papunta sa Dumalag. Wika ni Kadoy. Kaagad itong lumabas ng silid ng binata. Medyo napaisip si Chris sa sinabi ng tiyuhin. Kinabukasan, habang nasa biyahe ay hindi nito napigilan ang sariling magtanong sama tungkol sa kwento ni Kadoy. Atay, magtatanong lang po sana ako. Kasi kagabi po, may kwento sa akin si Tiyo Kadoy. Tungkol po sa mga elemento. Binibigay niya nga po sa akin tong kwintas na ito. Pangontra daw po ito sa mga aswang. Totoo po ba yun? Tanong ng binata. Hindi nito inaasahan ang magiging tugon ng ama. Kung kay Uncle Kadoy mo nang galing ang kwento, paniwalaan mo, anak. Dahil totoo ang lahat ng yon. Si Tia Elsa mo, kung naalala mo yung sinabi ko sa iyong kapatid namin na namatay, kinuha siya ng mga aswang. Kasama niya ng mga sandaling yon ang tiyuhin mo. Tugon ni Tatay Dindo. Nanlaki ang mga mata ni Chris dahil sa sinabi ng ama. Bigla itong natahimik at bahagyang nakaramdam ng takot. Ibinaling ng binata ang atensyon sa tanawin. Medyo mabundok ang daang tinahak nila papunta sa Dumalag. Maganda ang tanawin kaya kahit papano, nawala ang takot na nararamdaman ni Chris. Pagkarating sa Dumalag, kaagad silang sinalubong ng mga kaanak ng ina. Kabilang dito ang tiyuhin na nagngangalang Eliseo. Mabuti naman at nakauwi kayo, Manong Dindo. Mahabang panahon ding hindi kayo nakabakasyon na. Tara na po. Nag-aantay na sa loob si nanay at tatay. Hindi nila alam pupunta kayo kaya sigurado magugulat ang mga yun. Wika ni Eliseo. Pagkapasok pa lamang ng tahanan,
Sinalubong si Chris ng kakaibang takot. Lalo pa nang masilayan nito ang mga botelyang naglalaman ng mga priniserbang patay na hayop. Kagaya ng ahas, butiki, at kung ano-anong halamang gamot na nakababad sa langis. Kitang-kita ni Tatay Dindo ang takot sa anak, kaya kaagad niya itong hinawakan sa kamay. Chris, huwag kang matatakot. Ang Lolo Claudio mo at Lola Salve, parehas silang manggagamot. At ang lahat ng nakikita mo dito sa bahay na ito, kagamitan nila sa panggagamot. Wika ni Tatay Dindo. Hindi pa man nakakapagsalita si Chris, biglang lumapit sa kanya ang matandang babae. Ikaw na ba si Chris? Ang gwapo mo palang bata. Kamukha mo ang Lolo Claudio mo noong binata pa siya. Wika ng matanda. Bahagyang tinulak ni Tatay Dindo ang binata upang magmano. Mano po, Lola? Salamat po. Tugon ni Chris. Napansin naman ito ni Kadoy. Kaya kagad niyang nilapitan si Chris. At sa hindi maipaliwanag na dahilan, bigla na lamang nawala ang takot ng binata. Naninibago pa siguro yung si Chris. Halika, sumunod ka sa akin at ipapakilala kita sa mga pinsan mo. Naroon sila sa likod ng bahay nagpapakain ng kalabaw. Wika ni Eliseo. Kagad namang sumunod si Chris. Kahit papano ay nawala ang tensyon ng binata nang makita ang dalawang bata na nagpapakain ng kalabaw. Halos kasing edad niya lamang ang mga ito. Kaya nang ipakilala ni Eliseo ang mga ito sa kanya, kagad na gumaan ang loob ng binata. Moy, Butchok, kayo na muna ang bahala sa pinsan niyo. Hindi nakakaintindi ng Bisaya yan. Kaya magtagalog kayo. Chris, nga pala, sila mga pinsan mo. Dito ka muna habang naghahanda kami ng tanghalian ha. Wika ni Eliseo. Napatango na lamang si Chris. Gumiti ito sa mga pinsan. Inaya siya ng mga ito na tumulong sa pagpapakain ng kalabaw. Namangha ang binata dahil napakadaming alagang kalabaw ng kanilang lolo. Kung hindi nyo na itatanong, ang pangunahing pinagkakakitaan ng pamilya ng nanay ni Chris ay ang pagbebenta ng gatas ng kalabaw. Insan, mamaya samahan mo ulit kami para manggatas ng kalabaw. Tapos, ibibenta natin yun sa bayan. Wika ni Maymay. Napatango lamang si Chris. Bahagyang napangiti dahil sa tono ng pananalita ng pinsan. Oo nga, masaya yon insan. Pagkatapos dating magpakain ng kalabaw, punta tayo sa sapa para maligo. Dagdag ni Botchok. Ang sinabi nito ang nakakuha ng atensyon ni Chris. Ni minsan, hindi pa nito naranasang magtampisaw sa sapa. Kaya bahagyang nasabik ang binata. Dali-daling tinulungan ang mga pinsan. Matapos ang gawain, tinawag sila ni Eliseo upang mananghalian. Kinuha ng dalawang bata ang pagkakataong yon upang ipagpaalam si Chris sa mga magulang. Noong una ay ayaw pang pumayag ni Tatay Dindo. Ngunit nang sabihin ni Eliseo na sasamahan niya ang mga ito sa pagpunta sa sapa, napanatag ang kalooban ng ama. O sige, basta Chris, huwag kang lalayo sa mga pinsan mo. At sundin mo palagi ang sinasabi ni Tio Eliseo mo.
Bili ni Tatay Dindo. Opo tay, salamat po ah. Tugon ng binata. Matapos kumain, nagmamadaling magbihi si Chris. Dahil nakapantalon pa siya ng mga sandaling yon. Matapos magbihis, kaagad na silang pumunta ng sapa. Habang nasa daan, hindi maiwasan ni Chris ang mamangha sa tanawin. Nasa loob sila ng kawayanan ng mga oras na yon. Napatingin si Chris sa mga puno ng kawayan. Kinalabit nito si Maymay upang magtanong. May, tignan mo oh. May kung anong lumalabas sa mga puno ng kawayan. Ano bang tawag dyan? Tanong ni Chris. Nilingon naman ito ng dalaga at tinugon. Ayan ba? Bakit? Ngayon ka lang ba nakakita ng labong? Tanong ni Maymay. Yan pala ang itsura ng labong. Patulis na may mga balahibo. Tugon ni Chris. Natawa naman ang dalawang pinsan sa naging reaksyon. O insan, labong ang tawag dyan. Palibasa kasi sa Maynila ka lumaki. Kaya hindi mo alam ang tungkol sa mga ganyan. Wika ni Botchok. Alam nyo kasi, may sinabi sa akin si Uncle Kadoy tungkol sa labong eh. Ayon sa kanya, lumalabas daw ang mga aswang sa tuwing tumutubo ang mga yan. Tugon ni Chris. Biglang napahinto sa paglalakad si Eliseo nang marinig ang sinabi ng pamangkin. Oo Chris, totoo ang sinasabi ng tiyuhin mo. Sa katunayan yan namatay ang kapatid niya dahil sa aswang. Sabat ni Eliseo. Dito napagtanto ng binata na totoo ang sinasabi ng ama. Muling nagbalik ang takot sa isipan ng binata. Kaya pinili nitong wag nang tumuloy sa pupuntahan. Kaso wala na siyang nagawa dahil natatanaw na nila ang sapa. Aliga na, maligo na lang tayo. Huwag kang mag-alala. Dahil kasama naman natin si Uncle Eliseo eh. Malakas yan. Tsaka may mga pangontra siya sa mga aswang kaya walang lalapit dito sa atin. Wika ni Butchok. Sakto namang nagubad ng damit si Eliseo. Kaya nakita nito ang ilang kwintas na suot ng tiyuhin. Nakikita mo ba yung mga kwintas ni Uncle? Mga mutya ang tawag dyan eh. Hindi siya basta-basta natatalo ng mga aswang, Chris. Wika ni Maymay. Napatango na lamang ang binata at pinakita din ang suot na kwintas. Meron din ako niyan eh. Ito oh, bigay ni Uncle Kadoy. Wika ni Chris. Napalingon si Eliseo at kaagad nilapitan ang binata. Aba, mutya ng santel mo yan ah. Malakas yang Chris. Hindi ka lalapitan ng mga aswang pag suot mo yan. Kaya wag na wag mong iwawala yan ah. Wika ni Eliseo. Masayang naligo ang apat. Hanggang sa sumapit ang 4:00 ng hapon. Nagpasya na ang mga itong umuwi. Dahil kailangan pa nilang gatasan ang mga kalabaw. Hindi naman kalayuan ang sapa kaya maaga din silang nakabalik. Kinagabihan, muling nagpaalam sina Butchok sa ama ng binata na isasama ito sa bayan sa paghatid ng gatas sa kanilang mga suki. Wala namang naging problema kay Tatay Dindo. Masayang nagkwekwentuhan ang magkamag-anak na mga sandaling yon. Hindi akalain ni Chris na may mangyayaring ni sa hinagap ay hindi pa niya akalain magaganap.
Inaya siya ng dalawang pinsang pumunta sa likod ng tahanan upang tignan ang mga kalabaw. Tanging sulo na gawa sa buho ng kawayan ang dala ng mga ito bilang pangilaw. Habang nag-iikot ang tatlo, bigla silang nakarinig ng ungol na tila nagmumula sa nahihirapang kalabaw. Nako, baka may naibit na namang kalabaw. Sandali nga, Maymay. Dumito muna kayo, titignan ko kung ano ang nangyayari. Wika ni Butchok. Kaagad naman itong pumasok sa turel. Napansin ni Chris na tila balisa ang ilan sa mga hayop. Walang tigil ang mga ito sa pagtakbo. Ilang sandali lang ang nakalipas. Biglang tumatakbo pabalik sa kanila si Butchok. Hindi maipinta ang muka na tila nakakita ng kung anong nakakatakot. May, puntahan mo si Lolo at Uncle Eliseo. Bilisan mo. Utos ni Butchok. Dali-dali namang tumakbo si Maymay. Bakit, Chok? Ano bang nangyari? Tanong ni Chris. Mamaya na. Ipapakita ako sa iyo pagdating ni Uncle at Lolo. Putik talaga. Tugon ng binata. Maya-maya ay dumating na ang matanda at si Eliseo. Anong nangyari sa iyo, Butchok? Bakit para nakakita ka ng aswang? Tanong ng matanda. Yun nga po, Lolo. Tignan nyo na lang po yung nangyari sa isa nating kalabaw. Kayo na po ang humusga. Tugon ni Butchok. Dali-dali namang pinuntahan ng matanda ang sinasabi nito. Nakasunod naman sina Chris at Maymay. Nanlaki ang mga mata ng binata at halos ilabas nito ang bituka sa pagduwal nang makita ang kalagayan ng kalabaw. Wasak na ang tiyan nito. Tila kinalkal ang lamang loob. Halos hindi maipinta ang itsura ni Chris. Kaya dinala ito ni Butchok pabalik ng tahanan. Maya-maya pa, bigla na lamang nagkagulo sa turel ng mga kalabaw. Humahangos na pumasok ng tahanan si Eliseo. Kadoy, sumama ka sa amin. May hahabulin tayo. Hindi na nagtanong pa si Kadoy. Dali-dali itong tumayo. Kinuha ang gulok na nakasabit sa tabi ng pinto at kaagad nang tumuloy papunta sa turel ng mga kalabaw. Nabalot naman ng kurisidad ang isipan ni Chris. Kaya tumayo ito at hinila ang kamay ni Butchok. Chok, tara. Sundan natin sila, Uncle. Wika ni Chris. Ha? Nababaliw ka na ba, Chris? Aswang ang huhulihin nila. Tugon ni Butchok. Biglang nanlaki ang mga mata ni Chris nang marinig ang sinabi ng pinsan. Aswang? Seryoso ko ba, pinsan? Tanong ni Chris. Oo, Chris. Aswang ang pumatay sa kalabaw na yon. Kinuha nito ang guya na nasa tiyan pa lang. Kaya kung ayaw mo na ikaw ang isunod na kainin nun, dumito na lang tayo. Tugon ni Butchok. Ngunit sa kabila ng sinabi ng binata, hindi naman nagpapigil si Chris. Dali-dali itong lumabas. Nadatnan niya ang mga tiyuhin na nag-iikot sa paligid. Lumapit ang binata sa mga tiyuhin at laking gulat ng mga ito nang makita nila si Chris. Ano ginagawa mo dito, Chris? Pumasok ka sa bahay. Wika ni Tatay Dindo. Ngunit huli na ang lahat. Dahil biglang natulala ang binata habang nakatitig sa taas ng puno ng akasya. Napatingala ang lahat. Dahil unti-unting itinuturo ni Chris kung ano ang nakikita nito.
Nanlaki ang mga mata ng mga ito nang makita ang nilalang na nakapatong sa sanga. Nanlilisik ang mga mata habang nakatitig kay Chris. Sinusubukang gumalaw ng binata ngunit hindi niya maikilos ang katawan. Chris anak! Chris anak! Gumising ka! Sigaw ni Tatay Dindo. Ngunit hindi sumasagot ang binata. Hanggang sa tuluyan na itong nawalan ng malay. Samantalang si Nakadoy at Eliseo naman sinubukang patayin ang nakitang nilalang. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito naabutan dahil napakabilis nitong maglaho. Kinabukasan, tinanong ni Tatay Dindo si Chris kung ano ba talaga ang nakita. Kaagad naman itong ikwinento ng binata. Ayon sa kanya, isang itim na nilalang na pulang-pula ang mata ang nakita ni Chris. Hindi ito nakagalaw nang titigan siya ng elemento. Kinumpirma naman ni Kadoy na aswang nga ang nakita ng binata. Dahil sa mga kaganapan, nagpa siya nang bumalik ng Maynila sina Tatay Dindo. At kahit sa kasalukuyan, hindi pa din makalimutan ni Chris ang naging karanasan. Ito ay nang minsang dumayo sa probinsya ng mga magulang ng panahon ng labong. Unang-una, nagpapasalamat ako sa nagpadala ng ating kwento. Ang opinyon ko lang sa kwentong ito, maniwala man tayo o sa hindi na may namumuhay na ibang nilalang sa mundo natin, patuloy pa din silang nananahan dito. Kaya kailangan pa rin natin maging maingat sa anumang gagawin natin. Kayo, anong nagustuhan nyo sa ating kwento? Muli, nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.